So dahil po sa patuloy na pagtaas ng chemical fertilizer, gagawa po tayo ng mga videos patungkol po sa mga organic fertilizer para makatulong po tayo sa mga kapatid nating magsasaka na mapababa po yung kanilang mga farm expenses, lalo na po yung paggamit ng chemical fertilizer. So ituturo natin yung mga alternatibong pataba para hindi na po sila bumili or mabawasan man lang yung mga gastusin nila, yung mga farm inputs nila para lumaki naman po yung kanilang kita. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa compost. Ituturo ko po sa inyo yung iba't ibang paraan ng pagbubulok ng mga organic materials para meron tayong magamit na pataba sa ating mga halaman. Coming up. Ito yung aking composting facility. Talagang nag-alat po ko ng isang area kung saan doon ko po pinabubulok yung mga organic materials. So dito rin po ako kumukuha ng mga pataba na ginagamit ko sa aking mga halaman. Abangan nyo po hanggang sa dulo ng video na to. Ituturo po namin sa inyo yung ingredients ng composting, yung mga tips na dapat natin malaman sa pagko-compost at yung design ng composting bin para mabilis siyang mabulok. So, dito po sa aking garden, ito yung mga ginamit ko na pabulukan. Gumamit po ako ng mga recycled materials. Etong pinabubulukan ko na to, galing po ito sa sirang washing machine, yung spinner. So dyan ko po nilalagay yung mga organic materials. Ito naman nabili ko sa palengke around 150 pesos. Yung lalagyan po ng margarine. Dinesign ko lang siya ng ganito para mabilis pong mabulok. So ito naman po yung limber, yung kulungan ng manok. Ginagamit ko rin siyang pabulukan. Diyan ko naman nilalagay yung mga pinagwalisan, yung mga backyard waste tulad ng mga dahon. Then ang maganda po dito, meron siyang takip kaya hindi po siya kinakalat ng mga hayop tulad ng aso, ng pusa. Kaya maganda siyang gamitin na pabulukan ng mga tuyong dahon. Ngayon ituturo ko po sa inyo yung mga dapat natin malaman tungkol sa composting. Unahin muna natin sa ingredients ng composting. Meron tayong 4 na ingredients. Una, yung green materials. Yung green materials, yan po yung mga sariwang materials. Tulad ng sariwang dahon, balat ng gulay, balat ng prutas. Yan po yung mga green materials. Etong green materials ay more on nitrogen. So, pangalawang materials ay yung brown materials. Yung brown materials, yan naman po yung mga tuyo na materials. Yung mga tuyong dahon, mga kahoy, kusot, yung coco coir, yung bunot ng nyog. Yan po yung mga brown materials. Yung brown materials naman ay mayaman sa carbon. So, itong carbon ay isang element na kailangan din po ng mga halaman. Pangatlong ingredients ay yung moisture. So, kailangan po tama yung moisture ng inyong compost para mabilis po siyang mabulok. Hindi siya pwedeng tuyo, hindi rin po siya pwedeng sobrang basa. So, kailangan tama lang yung moisture ng ating compost para mabilis siyang mabulok. Paano natin malalaman kung tama yung moisture ng ating compost? Kapag piniga nyo yung inyong compost, kailangan po patak lang yung lalabas. Hindi pwede yung pag piniga nyo, tutulo yung tubig. Ibig sabihin po nun, sobra yung inyong tubig kaya matagal pong mabulok yung inyong materials. Pang-apat na ingredients ay yung air. So, tanong paano natin lalagyan ng hangin itong ating composting bin? So, yung air po na sinasabi ko ay aeration. So, kailangan merong aeration sa ilalim tsaka sa gitna para mabilis pong mabulok yung mga compost. Kaya yung iba binabaligtad po nila yung kanilang compost every other day or every week para magkaroon po ng hangin at oxygen dun sa gitna tsaka sa ilalim ng kanilang mga compost. Mamaya ituturo ko sa inyo yung isang paraan o yung design ng ating composting bin para hindi na natin siya kailangan balibaligtarin. So, ngayon ituturo ko naman sa inyo yung mga tips tsaka yung mga bagay na dapat natin malaman sa pagko-compost. Una, kailangan po natin ng composting bin. So, kung saan, dyan po natin pabubulukin yung mga organic materials. Pwede tayong gumamit ng mga recycled materials, mga container, balde, o yung limber. Kung kayo po ay nasa urban o nasa city, mas mainam po na gumamit tayo ng mga container na may takip para hindi po mangamoy sa ating mga kapitbahay. Number 2, kailangan po may drain yung inyong composting bin para mabilis pong mabulok. Kasi kung wala po yung butas sa ilalim, maiipon yung tubig tsaka yung mga liquid galing po dun sa mga fresh na materials. Kaya matagal pong mabulok yung inyong compost. Tsaka minsan maamoy po dahil sobra yung tubig
na na-produce ng inyong compost. So kailangan konti lang at tama lang yung moisture ng ating compost. So pwede natin yun i-harvest yung liquid na yon, ihalo nyo sa tubig tapos ipandilig po natin. Napakagandang gamitin po nun na pataba rin sa ating mga halaman. Number 3 po ay yung size ng materials. So gat maaari, i-chop natin yung mga materials ng maliliit. So tandaan po natin, mas maliliit yung materials, mas mabilis po siyang mabulok. Wag po kayo maglalagay ng mga buong gulay dito sa inyong compost kasi mahirapan po yung mga uod, yung mga bakterya na kainin po yung materials. Hanggat maaari, chop nyo siya or tapakan, durugin nyo po bago nyo siya ilagay dito sa inyong composting bin. Number 4 po ay yung layering. So pag naglalagay kayo ng materials dun sa inyong composting bin, ili-layer po natin siya parang lasagna. So pwede nyo unahin yung brown materials, then ilagay nyo yung green materials, brown materials, green materials, brown materials, and green materials. So salit-salit po yung paglalagay para mabilis pong mabulok yung inyong mga organic materials. Yung panglima po ay yung klase ng materials. Kung gusto natin makaproduce ng quality compost, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klase ng materials. Kung gusto natin mapataas yung nitrogen content ng ating compost, pwede tayong magdagdag ng dahon ng malunggay at dahon ng kakawati. Yan po yung mataas sa nitrogen. Then pwede rin natin samahan ng dumi ng manok. Yan po ay merong ammonia na mataas din po yung kanyang nitrogen content. Then pwede rin tayong maglagay ng mga animal manure, tulad ng kabaka, kambing, kalabaw, rabbit, manok. Wag lang po yung galing sa pusa at sa aso kasi meron po yung parasite. Then kung gusto naman natin magkaroon ng pampabunga at pampabulaklak yung ating compost, pwede natin samahan ng mga gulay at prutas, yung mga hinog. Yan naman yung magiging source natin ng potassium. Para naman po sa calcium, pwede natin isama yung mga balat ng itlog, balat ng crabs, ng hipon, no? Pati yung mga shells, pwede natin ilagay, yung mga buto ng hayop. Number 6 po ay yung pH level ng inyong compost. Para hindi siya maging acidic, pwede natin siya budburan ng abo, yung galing po sa mga kahoy, sa mga uling, ibudbud po natin dito para tumaas yung pH level. Kasi minsan nagiging acidic po yung inyong compost gawa ng decomposition process. So kailangan dagdagan natin siya ng abo or lime or apog, yung agricultural lime para tumaas po yung pH level, hindi siya maging acidic. Pang 7 po yung odor ng inyong compost. Pag napansin nyo po na maamoy yung inyong compost, isa lang po ibig sabihin yan, naparami po yung green materials. So para po mawala yung mabahong amoy, dagdagan nyo lang po siya ng brown materials. So dagdagan nyo siya ng mga tuyong dahon, kusot or mga karton, pwede natin gamitin yun para pang brown materials. So maya-maya lang po mababawasan na yung mabahong amoy. So nakakatulong itong mga brown materials para i-absorb po yung odor doon sa inyong compost. Ngayon ituro ko naman sa inyo yung design ng composting bin para mabilis pong mabulok yung mga organic materials. So ito po yung dating bin ko na ginagamit, yung galing sa washing machine. Napansin ko yung mga materials dito ang bilis mabulok. Ito po ay more than 1 month pa lang, halos bulok na yung mga materials. Pwede na siyang gamitin sa aking mga halaman. So nag-research po ako, ang ganda pala nung may mga butas sa gilid kasi nakaka-penetrate yung hangin, nagkakaroon ng aeration, kaya mabilis mabulok yung mga materials. Kaya ang ginawa ko po dito sa aking composting bin na isa na mas malaki, binutas ko po yung gilid. So, ginamitan ko po ng barina para mabutas ko po yung gilid ng aking container. So since ito po ay malaki yung diameter niya compare dito sa isa, naglagay naman po ako ng PVC sa gitna na binutas ko rin po yung gilid para doon naman pumasok yung hangin, magkaroon na rin ng aeration yung nasa gitnang part ng aking composting bin. Tapos yung pinakailalim po nito, kinat ko para open yung sa pinakailalim. Madali pong maka-access yung mga bacteria, yung mga bulate doon sa mga materials na nilalagay ko dito sa aking composting bin. Then binaon ko siya ng bahagya para hindi po mahukay ng mga daga. 3 days ago, naglagay po ako dyan ng mga kitchen waste, ng mga fresh na materials. Then, dito po ako kumukuha ng mga brown materials sa aking limber. 3 months ago, puno po ito. Ngayon, after 3 months, medyo bumaba na siya. Nasa 1/4 na lang ng limber yung mga materials. Kung makikita po natin, bulok na rin yung bandang gitna. Yan, pwede na natin siyang gamitin. Pero ang ginagawa ko dito, nilalagay ko siya dito sa aking compost. So, dito na rin ako kumukuha ng pang-activator para mabilis pong mabulok yung
aking mga materials. So, dati nung sobra pa yung mga fresh na materials, ang ginagawa ko, binubutas ko po yung gitna. Tapos doon ko nilalagay yung mga fresh na materials, yung mga green materials, then tinatabunan ko para mabilis kainin ng mga bakterya at saka ng mga bulate. Kaya yung mapansin nyo po dito sa bandang gitna, halos durog na yung mga materials. So pwede rin po yung ganito, pwede rin yung ganitong klase ng composting bin. So nasa sa atin po kung ano yung pwede natin gamitin sa ating mga backyard. Ang mahalaga po dito, yung pagko-compost ay madali para sa atin, no? Yun po yung inyong sundin, yung hindi po kayo mahihirapan para magawa nyo po yung pagbubulok ng mga organic materials para sa ating mga halaman. So sana po natuto kayo. Maraming salamat. Happy farming!